So ito na ang mga suki, no? Ang Easy Ride 150Q carb type. So malalaman na natin ang pagkakaiba nito sa FI bukod dun sa fuel system na nagpapagana rito. Syempre yung design, presyo at syempre yung iba pang detalye nito. So ano pang hinihintay nyo? Mag-intro na tayo in 5, 4, 3, 2, 1, let's go! So, ito na nga ang ating Easy Ride 150 Q Carb Type. Yan. So, kung mapapansin nyo, no, wala itong halos pinagkaiba sa itsura ng Easy Ride 150 Fi maliban lang sa ating decals. Pero pagdating naman sa harapan, same na same pa rin sila. Ultimo sa windshield, sa forma, ultimo sa stylish washer na ginamit para sa front fender, iisa, pati ang kulay. So, kung mapapansin nyo rin dito, no, kung papaikutan natin yan, halos talagang, sir, parang halos wala talagang pinagkaiba yan, Opo, sir, kasi ang pinagkaiba lang po niyan is yung kanyang fuel system. Pero pagdating sa makina, same pa rin po yan. So, papakita ko po sa inyo rito, no. Unahin natin tong oil filter para maniwala kayo. Yan ang oil filter. So, meron din yan ng FI. So, dito na tayo pumunta sa gulong. Ang gulong natin ay nagkakasukat ng 130/60 by 13, regular front disc brake, non-ABS, at syempre, naka-aluminum mags. Front fender na same ng quality. Pag tinuktok mo, same din sila ng tunog ng FI. Then, ang ating headlight na full LED pa rin po. Siyempre, meron siyang decals dito sa gilid na may nakasulat na sports. Then, yung ating matigas at very scratch magnet na windshield. So, dumako naman tayo dito sa sa kanyang front panel. Uy, umiilaw yung yung diesel switch niya. So, kung makikita nyo rito, LED, digital panel pa rin po tayo na may black background light. Then, ang white ang color ng font light natin. Then, syempre, meron pa rin siyang fuel indicator. At syempre, meron din siyang emergency fuel na nag-indicate na kung ikaw ay malapit na maubusan ng gasolina. Meron din siyang time, orasan. Then, nandito naman po sa kanan ang kanyang RPM gauge. So, kung mapapansin po natin, hindi ito kagaya nung sa Easy Ride 150 FI natin, na pagka pinindot ng spark light o daytime running light, yung dila mo lukot-lukot eh. Dito hindi. Kahit yun mo yan, kahit posara mo yan, wala akong mangyayari yan. Wala pa rin pong ilaw dito. FI po meron ganyan. So, dumako tayo sa ating headlight. So, kung mapapansin nyo, parehong-pareho po. Yan. Yan po ang ilaw niya pag naka-low, low beam. Then, i-high beam po natin siya. Ito ang umiilaw pagka high beam. Then, pag low beam, ito po. Then, pagka on lang po ang daytime running light niya, ang itsura niya, bangis, di ba? Ito na nga ating inupuan ng ating Easy Ride 150Q carb type. So, same na same talaga siya ng FI na pwede mong ma-relax para sa comfortability ng ride mo, lalo na kung long ride ka, meron dyan footboard. Then, ito naman ang view mo pagka nakaupo. Then, ito yung mga indicated light pagka nagka-turn signal light ka. Yan ang kaliwa. Ito naman ang kanan. Then, pagka binuksan natin ang headlight, then pag hinay natin siya, ilaw yung kulay asul na yan. At ito ang kanyang kilometer per ride. Yan. Kung pipindutin natin siya, yan, meron siyang trip. Pwede mong i-reset kung nakakailang trip ka na. Dito mo mabibilang kung gaano kalayo ng tinatakbo mo kung mag-set ka ng ride. I-reset mo lang sa 0 yan. Then pag nag-start ka ng ride, pwede mo na i-on yan. Para makompute mo rin yung gas consumption. Yan.
So, dumako tayo rito sa ating fuel tank. Same pa rin sila ng FI, ano? Ultimo fuel tank dito, same ng FI. Meron pa rin siyang 12 liters fuel capacity. Then sa engine oil po niya is 800 ml pa rin po ang ilalagay. Then, ito naman ang kanyang compartment. Kung mapapansin nyo, same lang din po sila ng FI, hindi pa rin po kasya ang full face helmet, then hindi pa rin po kasya ang half face or nutshell. Sa madaling salita, documents, raincoat, or other na maliliit lang po ang pwede natin mailagay dito. So dito, meron pa rin tayong side pocket na pwede nilagyan ng basaan at kung ano-anong papel. Kasya rin yung maliit na cellphone dyan sa mga customer natin na makukulit dyan. Pwede rin yung taguan ng mga cellphone. Alam nila, yung mga cellphone na illegal, pwede dyan ilagay. Yung cellphone na illegal mo na lobat, syempre, meron din yan ditong charger port. So, pwede mo siyang saksak dyan, then sa mo palagay mo rito. Joke lang. Pero sa mga mas convenient yan sa mga suki natin ng mga riders, yung mga nag-angkas, joyride, or kahit ano pa. So, dumako naman tayo ngayon dito sa kanyang transmission, which is CVT, continuous variable transmission pa rin po ang ginamit yan. Kasi nga, scooter siya, or sa tinatawag na iba is dry clutch. Same pa rin po sila ng mga ginagamit po natin sa mga 150N, pero ang belt nito at ang belt ng FI, ang sukat ay 818. Ang may iba lang po ng sukat is yung 150N natin, which is 835. 835. Then, yung shock po niya, same pa rin po, 300mm shock, na pwedeng palitan na kahit anong aftermarket. Iba, nagpapalit sila ng pang-stock ng pang-Aerox para same lang din yung height. Kung gusto namang tumaas, magpapalit sila ng stock ng NMAX. Ganon din po, may brand pa rin po tayo na Yuan Sing na gulong sa likod. Same pa rin po sila na sukat, 130/60 by 13. Then yung caliper natin. Then yung aluminum mags natin, syempre, version 2 na rin po yan. Then dito yung ating exhaust, kung mapapansin nyo, heat guard lang po talaga halos ang pinagkaiba ng FI sa kanya. Pero same pa rin po siya ng laki ng canister. Then ito po ang kanyang fan. Ito ang cooling system niya po, fan type lang po siya. Wala po siyang oil coolant kagaya no, sa FI. So, ayan no, kung mapapansin din nyo, no, ang EasyRide 150Q, malalaman mo agad siya pagka meron siyang racing stripe sa likod. Yan, sa harapan na may naka-indicated na sports, which is sa FI is wala. Meron lang siya solid silver line dito. Then kung mapapansin nyo, ang EasyRide 150Q neto is sticker, hindi kagaya na sa FI, which is badge. Doon sila nagkaiba. So dumako tayo rito sa ating ilaw sa likuran. Yan. Ito po ang ilaw niya sa likuran pagka nakapatay. Ito naman po ang ilaw niya pagka nakabukas. Yes, susubukan natin mag-signal light. Ayan. So, ito mga suki, itong signal light natin, then itong brake light natin of daytime running light, kahit maliwanag, kitang-kita po siya kahit sa umaga. O mapapansin nyo, medyo maliwanag pa rito sa place natin, pero nag-signal light pa siya, kitang-kita siya. Ganon din po siya sa umaga kasi merong iba nagreklamo na, sir, yung LED namin sa umaga hindi ho nakikita. Ito po, very visible na po siya. Then ito naman po siya pagka pinipreno. Pag sasabayin natin yan, yung turn signal light, then yung pagpreno, kitang-kita pa rin po. Yan, kahit maliwanag. Yan. So dito, meron pa rin tayong LED dito, which is para ma-indicate or makita yung plaka natin, lalo na sa gabi. So ito, meron din tayong reflectors na kulay orange, then na kulay red sa likod. Na pagka nakatutok ka sa likod, then pag nakita mo siya sa side view, ay makikita mo to. Siyempre magtatanong, sir, para saan ba yan? Para namang pampasagwalangan. Hindi po ilalagay yan kung hindi po siya kailangan sa pagdadrive ninyo sa araw-araw. Ito ay indikasyon na makikita ka nila pagka na high beam ka ng kasalubo, ng nasa likod mo or nasa gilid mo. Halimbawa, yung dinadaanan nyo is wala talagang ilaw, bukod lang nakikita lang doon yung daytime running light mo, then yung buga ng headlight mo. So ito, madali ka nila matrace. Pag nailawan nila, magre-reflect sa kanila. So, na-notice nila na merong motor pala sa harapan.
Yan, yung oil filter niya, same pa rin po sila ng Israel 150 Fi. So sa mga nagtatanong yan, every 4,000 kilometers po ang palitan yan na suki, ano. And then available na rin po yan dito sa ating Motorstar spare parts. So hindi na po kayo mahihirapan. Huwag nyo na po siyang hanapan ng iba pang mga aftermarket na mas mura. Kasi baka humabigo lang kayo, hindi magkasya, mahirap. Mahirap po pagka hindi kasya, magkukos lang ng pagtapon ng mga langis natin. So, yun na nga, no, na i-review ko na nga po sa inyo o pinakita ang lower variant or mas sasabihin na natin na carburetor version ng Easy Ride 150U. So, dumako naman tayo sa iba pang kaalaman, then yung price ng ating unit. Let's go! So, yun na nga, no, napakita ko na sa inyo ang specs and itsura ng ating Easy Ride 150Q hardtime. Kaya na kayo sa background natin, medyo mahingi kasi hindi tayo sa tentative eh. Ito kasi testingan talaga to ng mga motor eh. So balik na nga tayo sa topic natin, no? So sa mga nagtatanong sa inyo, sir, ano bang pinagkaiba niya sa FI na Q? Parehas naman silang FI, pautang installment. Hindi, ito actually, pinagkaiba kasi na ito talaga is yung fuel system niya. Then yung isa is FI, EFI, o ito is carburetor. So sa mga mas preferred na mag-carburetor kaysa mag-EFI kasi baka nakukomplikaduhan sila or baka iniisip nila mas sanay sila sa carburetor or mas magaling, mas mahusay silang kumalikot sa carburetor. Alam mo naman dito sa atin, maraming ek-ek pagdating sa motor kasi nga una talaga naman carburetor bago ang FI. Tatanong kung yung sir, okay na po ba yung mag-san? Yes po, okay na po kasi version 2 na po ito. Then sa magtatanong, sir, yung sensor po ba niyan sira na po ba? Sirain pa rin po ba? Nako, bago na po ito. Mapapansin niyo medyo makapal na po talaga yung wire ng sensor natin. So doon na tayo dumako sa katanungan kung magkano yung ating Easy Ride 150Q carb type. Ang SRP po ng Easy Ride 150Q carb type natin is 68,000 pesos. Tama po. So sa mga magtatanong, sir, gusto namin mag-cash, pwede po kayong mag-cash. Available po siya for cash for 64,300 pesos. Then syempre sa mga customer natin dyan na sasapat lang yung bonus din yung 13 month kasi sakto lang, hindi nila kayang mag-cash. Sir, meron ba yan nung parang low interest po? Yes po, meron po tayo nga. Meron tayong down payment na 22,200. Then, meron siyang monthly for 18 months na 3,044. Kung gusto niyo naman na mas mabilis, 12 months, meron siyang 4,3657. O kung gusto niyo pa na mas mabilis sa 12 months, meron din tayong 6 months na 8,333. Which is yung mga binigay ko na payment or installment method na yan, meron pa mga rebate yan na 300 to 400. So, doon naman tayo sa, sir, medyo kapos lang ako, kaya ko lang po talaga is down payment. So, meron tayong down payment dito ay Easy Ride 150Q na 5,200. Then, meron din tayong monthly for 36 months, medyo matagal, 3,486. Meron naman tayong 2.5 taon na 3,845. Then meron din tayong 24 months na 4,384. Then meron din tayong 12 months na 7,075. Yan din po mga yan. Meron din po mga rebate 300 to 400. Depende pa rin po sa mga payment channels na nabanggit ko noong nakaraang vlog. Available sila lahat for 400 rebate. So sana yan, no, medyo nalinawan kayo dun sa mga pag-review, pagbablog natin. Pagpasensyahan nyo na po, medyo bulol kasi di pa tayo masyadong sanay, baguhan pa lang. So, kaya nga nasabi na iba, we're still learning. So, mga kino-comment nyo, tinatandaan ko naman yan, pinipilit kong hindi na magkamali sa susunod. Then, sa mga subscriber ko ng YouTube, ako ay nagpapasalamat sa inyo. Kasi we're going to 500 subscriber na po sa YouTube. Then, going to 500 followers na rin tayo sa Facebook page natin. Then, sa TikTok natin is going to 200 na, no?
medyo na-overwhelm po talaga ako dahil sa sobrang suporta ninyo. So, keep on following me para maging kayong updated sa mga bagong balita sa ating mga motor. And then please like and follow my Facebook page, search it, then subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated. At syempre, hit nyo rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong release natin mga motor or update sa ating motor. Then follow nyo rin ako sa TikTok kasi kung sa mga magko-comment, may tanong kayo, mag-comment kayo dun sa TikTok ko, mababasa ko yan, marireplyan ko kayo. Pwede ko mga mareplyan kayo ng video kasi medyo sa TikTok tayo medyo madalas na tatagalan pagka nag-i-scroll, nagbo-browse eh. So anyway, so di na ako magtatagal, no? Gusto ko lang mag-shoutout sa mga kaibigan natin na lagi nanonood sa inyo. Shoutout sa inyo, sa ulit yung mga suporta nyo sa akin, lalo na sa mga naka-ER 150 Fi, 150N, 150Q, sa mga solid chapter ng mga may grupo dyan, solid kayo sa Easy Ride. Maraming salamat sa inyo. Shoutout ko lang si Pops Troy Paul ng Cebu. Si Pops Troy Paul ang kanyang official, ito ang kanyang Facebook page din, ito ang kanyang channel. Follow nyo rin siya kasi vlogger din yan dyan sa Visayas. Maraming salamat po sa inyo mga kasuki. Sa susunod po ulit na vlog natin, antayin nyo, in-next natin yung Easy Ride 150P. Kung ano ang specs, then price, then kung ano ang pinagkaiba niya sa Easy Ride 150Q. So, see you next time. Bye-bye!